What's up mga kadetron? Ito pala si Boy Stokwa. Gusto ko lang i-share sa inyo yung trabaho ko nung nasa Mindanao pa ako. Pero bago ang lahat, syempre maligo muna tayo. Ito pala ako naligo sa isang malaking sapa ng Sidlawan, Davao del Sur. Sobrang lamig. Kahit saan ako sumasalo, tubig pa rin. Ito pala guys yung dati kong trabaho nasa Mindanao pa ako. Hindi pa ako operator ng mga heavy equipment. Bali po yung trabaho ko dito, isa pa akong checker. Hindi pa ako under ng may-ari ng isang quarry. Bali under pa ako ng mga may-ari ng mga heavy equipment. Bali kung ano yung production ng mga heavy equipment na binabantayan ko, yun lang po yung nire-report ko araw-araw. Dahil dito sa quarry na ito walang signal, kailangan pa akong maglakad ng mga almost 45 minutes, no? Para makarating ng tabing kalsada. Kasi dito sa tabing kalsada merong wifi doon para ma-send ko yung mga report ko araw-araw. So bali yung production pala ng mga payloader, backhoe, ang report kong ginagawa dyan ay yung ilang crudo ba yung nakukonsume sa isang araw na pagkatrabaho, at saka yung mga materialis na nailabas ng mga dump truck. Tulad yan, habang puno na po yung mga dump truck, nagwawashing muna yung mga driver para mailabas dito sa quarry. At habang wala namang kinakargahan yung payloader, samantala muna siyang kumbaga inaayag muna yung mga materialis na nahuhukay po ng backhoe. Yan po. Diyan po nasiseparate yung mga variety ng mga quarry. Kahit gabi po, nag-ooperate po tayo. Depende po sa request ng mga driver ng dump truck. Kasi yung may-ari ng mga heavy equipment, supplier po siya ng isang project ng DPWH. Kasi ang DPWH, kadalasan yung kahit gabi, gumagawa yan ng kalsada. So pagkagabi kasi, naghahakot din yung mga dump truck ng mga materialis na semento ng kalsada. Yan po, kahit gabi, nag-ooperate po yan. Pero nung dumating na po yun sa barangay, nireklamo dahil maingay kasi pagkagabi na, hanggang alas 5 na lang po yan ng hapon. No operation na po yan. At pag araw naman ng linggo, ang ginagawa po namin dito ay binabantayan ko yung mga heavy equipment na pansamantalang nakatambay pagdating ng linggo. Kasi yung mga operator niyan ay kanya-kanyang uwi ng pamilya. Ako malapit lang naman, hindi na ako uwi. Kung uwi naman, saglit lang, babalik din ako kasi ako po yung nagbabantay ng mga heavy equipment na yan. Dito sa lugar na ito, marami din po akong nakikilala mga driver. Yan. Galing po kami niya ng yarda ng pag-may-ari ng heavy equipment yan. Kasi may mga yarda sa kung saan po yung nahuhukay at nakaklasify doon sa mismong sapa, ay nilalagay po yan sa sa tabi ng at doon po iniimbak yung mga iba't ibang klase na nahuhukay na materialis galing ng sapa. Halimbawa, meron ng maga kasi kaming nagkarga niyan. Pagkatapos namin nagkarga, mag-washing muna yung payloader. Tsaka kakain muna ng agahan at maliligo muna. Yung tulugan ko, yung maliit na kubo. Ito, bandang hapon na. Patatapos na rin yung inaabangan ko kasi yung backhoe na ahon na sa sapa. Kasi chinichik ko yung yung parang odor niya, kung ilang porsyento ba ng crudo ang naubos niya. Pipicturean ko po yun, tapos i-send ko po sa management para malaman nila kung kailangan nang maghatid ng crudo o yung para sa yan, hapon na yan. Tingnan nyo, napakaganda yan, walang ingay. Diyan lang yung lugar na napuntahan ko na wala talagang lamok kahit gabi. Ito yung tingnan nyo naman, napakaganda. Nagwawashing po yung mga driver para makaahon na. Tapos na yung operation, hapon na kasi hanggang alas 5 na lang. So ang mangyari niyan,
magsiuwian na yan. Yung mga operator ng mga heavy equipment. So guys, yan lang po ang masishare ko sa inyo nung dati kong trabaho nung nasa Mindanao pa ako. Makikita nyo naman, oh. Sobrang lawak ng sapa na yan. Malalim na po yung nasa gitna na yan. Dalawang bako po yung nag-ooperate. Yung sa kabila naman, ibang customer po yung kinakargahan niya. At dito naman po yung binabantayan ko rin. Ito kasi yung binabantayan ko na backhoe. Ang may operator po nito ay from Cotabato. Matagal na rin pong driver yung operator, yung matanda na naging kaibigan ko rin. Sa pag-operator yan ng backhoe, napatapos na yung mga anak niya sa pag-aaral. Yan, ang galing niya magwaniho talaga ng mag-operate ng backhoe. Tingnan mo, nakalubog na yung gulong. Yung bakal na gulong, hindi mo na makikita. Malalim na yan. Tingnan mo nga, yung halos hindi mo na makikita yung parang arm ng backhoe. At yung naman, yung welder naman, yan naglalagay yan ng mga materialis sa screen, ng malaking screen. Tapos, pag meron ng darating na dump truck, kakarga naman. Yun naman yung isililista ko kung ilang biyahe ba yung yung dump truck, anong variety yung kinarga niya, at kung kung sino yung driver at plate number, at kung saan din ihahatid yung materialis na kinakarga. Halimbawa, ito yung ginagawang hollow blocks. Matibay yan. Kulay itim ang buhangin na yan. Ito yung imbakan dito. Pagka galing ng sapa, dito yun yung imbak. Kasi iniwasan kasi pagka doon lang iniimbak sa gilid ng sapa, pag tumaas kasi yung tubig na yan. So ngayon tingnan, kinakarga yan. Yan, isa rin yan sa pag-umayari ng boss ko dati dyan sa Mindanao. Yung driver yan, kilala, kaibigan ko yan. So, ang trabaho dito guys, mainit kasi may mga area dito na wala kang masusulungan tulad nito. Tulad dito sa sapa. Ito paahon na to, tapos na yung operation. Sinasamahan ko na lang. So, malayo-layo din yung namin, yung headquarters. Malayo sa backhoe. Tapos pagdating doon, papahinga muna ng ilang minuto bago ko i-check kasi kumukulo pa yung crudo niyan. Hindi mo pa matatansya at hindi mo talaga makikita yung saktong persento ng crudo na nakukonsume niya sa pag-ooperate ng ilang oras. Marami din po ako naging kaibigan dito. Dito lang talaga ako, paano lang pagka walang pasok, minsan nag-iisa na ako. Hindi kayong may-ari anak ng may-ari ng quarry, nakasama ko dito. Kaya yung ibang may ibang backhoe kasi dito at loader na meron ding nagbabantay. Ibang management po. Sa yung kulay orange kanina na backhoe, iba yung nagbabantay, yung kaibigan ko. Tingnan mo yan, Yan, ito talaga yung binabantayan ko, yung production nito, yung chine-check ko. Ito yan naman yung partner niya, yung payloader. At saka yung mga dump truck na kulay puti at orange, isang company lang po yun. Pero pag mayroon kayo nakitang orange na backhoe na maliit, tapos maliit na payloader, yun yung partner naman yun sila. Ibang company din yun, ibang management. Ito kasi mas mabilis itong gumalaw. Kasi ito yung mga bagong bagong labas na mga payloader. At ang laki pa ng laki ng bucket. Minsan ako rin nag-washing yan pagka wala akong ginagawa. Pag yan sila nagkukumban, nagtatandim yan sila, ang bilis lang ng production. Dahil mga magagaling yan, yung mga operator. Aircon pa yan. Hindi naman mabigat yung trabaho dito guys. Ang lang, pagka nag-report ako,
lalo po lang ng dump truck na lalabas sa quarry, naglalakad na ako. Minsan,